Hindi mo kailangang maging gwapo, hindi mo kailangang maging mayaman, at lalong hindi mo kailangang habulin ang kahit sinong babae dahil sa reality ng buhay. Ang taong marunong gumalaw ng isip, siya ang hindi madaling makalimutan. At ayon kay Carl Jung, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Ibig sabihin, ang emosyon ng tao, hindi mo kinokontrol sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas. Kinokontrol ito ng tamang tanong. At sa video na ito, malalaman mo ang may tanong na kayang pumasok hindi lang sa isip, kundi sa pinakatagong emosyon ng isang babae. Pero mag-ingat, dahil kapag naintindihan mo ito, hindi ka na muling magiging ordinaryong lalaki sa paningin niya. Sinabi ni Arthur Schopenhauer, "A man can do what he wants, but not want what he wants." Masakit pero totoo. Akala natin tayo ang may control sa nararamdaman natin. Pero ang totoo, maraming emosyon ang kusang nagigising kapag may taong marunong magtanong. Hindi ito manipulation. Ito ang pag-unawa sa human psychology. At kung handa ka, simulan natin. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Tanong number 1. Sino ang taong pinakakomportable kang maging totoong ikaw? Sa unang tingin, mukha lang itong ordinaryong tanong, parang simpleng usapan. Parang isa lang sa mga tanong na tinatanong kapag gusto mong makilala ang isang tao. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang tanong na ito, hindi pumapasok sa tenga. Diretso itong pumapasok sa subconscious mind. At dito nagsisimula ang tunay na psychology. Dahil ayon sa human behavior studies, ang isang tao hindi agad na-attach dahil sa itsura, hindi agad nahuhulog dahil sa confidence, at lalong hindi agad nagbubukas dahil sa magagandang salita. Nagbubukas ang tao kapag may nagpagising ng pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. At iyon ang ginagawa ng tanong na ito. Kapag tinanong mo siya, sino ang taong pinakakomportable kang maging totoong ikaw? Hindi mo lang siya pinapasagot. Pinapabalik mo siya sa isang alaala. Isang alaalang may katahimikan, may acceptance. May pakiramdam na hindi niya kailangang magpanggap, hindi niya kailangang maging maganda, hindi niya kailangang maging strong, hindi niya kailangang itago ang kahinaan niya. At sa mismong sandaling yon, may nangyayari sa isip niya na hindi niya napapansin. Ang utak ng tao, hindi naghihiwalay ng emosyon at memorya. Kapag may alaalang bumabalik din ang eksaktong emosyon na kasama nito. Yung pakiramdam ng pagiging safe, yung pakiramdam ng pagiging tanggap, yung pakiramdam ng may taong nakakaintindi. At habang ikaw ang kaharap niya, habang ikaw ang nagtatanong, habang ikaw ang tahimik na nakikinig, unti-unting nagkakaroon ng bagong koneksyon ng utak niya. At ang koneksyong iyon, ito ang tinatawag sa psychology na emotional anchoring. Kapag ang isang malalim na emosyon ay na-trigger sa presensya ng isang tao, ang utak hindi naaalala kung sino ang dahilan, ang naalala nito kung sino ang nandoon. At dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Akala nila, kailangan nilang magpakitang gilas, kailangan nilang magpatawa, kailangan nilang mag-flex ng pera, kotse, katawan, status. Pero ang totoo, ang pinakamalalim na attraction, hindi nabubuo sa pagpapakita, nabubuo ito sa pagpaparamdam. At sabi nga ni Carl Rogers, what is most personal is most universal. Sa madaling salita, kapag pinagsalita mo ang isang tao tungkol sa pinakatotoo niyang sarili, pinaparamdam mo sa kanya na ligtas siyang makita. At tandaan mo ito sa mundong puno ng filters, puno ng pretensions, puno ng mga taong gustong mapansin. Ang taong nagpaparamdam na pwede kang maging totoo, siya ang hindi madaling kalimutan. Kaya kapag naitanong mo ito, huwag kang magmadaling sumagot, huwag kang sumingit. Huwag mong gawing tungkol sa sarili mo. Makinig, dahil minsan habang nagsasalita siya tungkol sa taong nagpaparamdam sa kanya ng comfort, hindi niya napapansin, ikaw na pala ang unti-unting nagiging pakiramdam na yon. At sa puntong yon, hindi ka na simpleng kausap, hindi ka na stranger sa isip niya. Nagiging pamilyar ka na sa emosyon niya. At tandaan, ang taong pamilyar sa emosyon, mas mahirap kalimutan kaysa taong magaling lang magsalita. Tanong number 2, anong klaseng lalaki ang nagpaparamdam sa'yo na ligtas ka? Sa ibabaw, mukhang preference lang ito. Parang simpleng tanong tungkol sa type niya sa lalaki. Pero kung iintindihin mo ng mas malalim, hindi ito tanong tungkol sa lalaki. Tanong ito tungkol sa survival instinct niya. Dahil ayon sa psychology, bago ma-develop ang attraction, bago ang kilig,
Bago ang excitement, may isang bagay na kailangang mauna. Safety. Hindi lang physical safety, kundi emotional safety. Yung pakiramdam na pwede siyang magsalita ng hindi hinuhusgahan. Pwede siyang magkamali ng hindi iniiwan. Pwede siyang maging mahina nang hindi nawawala ang respeto mo sa kanya. At kapag tinanong mo siya, anong klaseng lalaki ang nagpaparamdam sa'yo na ligtas ka? May nangyayaring shift sa isip niya. Hindi na siya nag-iisip bilang observer, nag-iisip na siya bilang experiencer. Na-activate ang mga bahagi ng utak na konektado sa memory at emotion. Naalala niya yung mga panahong may taong nagbigay sa kanya ng comfort o kabaliktaran, mga panahong hindi siya naging safe. At dito pumapasok ang masakit na katotohanan ng buhay. Maraming babae ang sanay maging strong, hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala silang choice. Kaya kapag may nagtanong sa kanila tungkol sa safety, hindi lang ito sagot, ito ay paglabas ng isang bagay na matagal nilang tinatago. At habang sinasagot niya ito, ibinibigay niya sa iyo ang blueprint. Hindi ng ideal guy, kundi ng lalaking hindi niya kayang kalimutan. At tandaan mo ito, hindi lahat ng lalaki na gusto niya ay yung lalaking nagbibigay sa kanya ng peace. Pero lahat ng lalaking hindi niya makalimutan ay yung lalaking nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ligtas siya. At sabi nga ni Abraham Maslow, in any given moment we have two options, to step forward into growth or step back into safety. Sa konteksto ng attraction, ang babae hindi gagalaw papunta sa iyo kung hindi niya nararamdaman ang safety, kahit gaano ka pa ka-confident, kahit gaano ka pa ka-successful. Kung hindi siya komportable sa presensya mo, hindi siya magbubukas. Pero kapag natanong mo ito at nakinig ka ng tama, hindi mo kailangang magpanggap dahil habang nagsasalita siya, unti-unti niyang pinipinta sa isip niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging safe. At habang ikaw ang kaharap niya, habang ikaw ang tahimik na nakikinig, habang wala kang agenda kundi umintindi, may subtle na nangyayari. Ang utak niya nagsisimulang magtanong, bakit parang iba siya? Bakit parang komportable ako? At doon nagsisimula ang tunay na attraction. Hindi sa pinakita mo, kundi sa pinaramdam mo. At dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Akala nila, kailangan nilang maging dominante, kailangan nilang maging mysterious, kailangan nilang maging alpha sa bawat sandali. Pero ang hindi nila naiintindihan, ang tunay na lakas ng lalaki, hindi sa kung gaano siya ka-intimidating, kundi sa kung gaano siya kayang pagkatiwalaan. Kaya kapag ginamit mo ang tanong na ito, huwag mong gawing interrogation, huwag mong gawing strategy na halata. Gawin mo itong espasyo, isang espasyong hindi niya kailangang depensahan ang sarili niya. Dahil minsan, ang pinakamalakas na paraan para ma-attract ang isang tao ay hindi ang pilitin siyang mapansin ka, kundi ang iparamdam sa kanya na pwede siyang huminga kapag kasama ka. At sa sandaling maramdaman niya yon, hindi ka na lang basta lalaki sa paningin niya. Nagiging pahinga ka, nagiging katahimikan ka, nagiging lugar ka kung saan hindi niya kailangang mag-ingat. At tandaan mo, sa mundong puno ng ingay, ang taong nagbibigay ng peace, siya ang pinaka-nakaka-addict balikan. Tanong number 3. Ano ang isang bagay na kayang magbago agad ng mood mo? Sa unang tingin, mukhang casual lang, parang simpleng tanong, parang pang small talk, parang isa lang sa mga random na bagay na itinatanong kapag gusto mong pahabain ang usapan. Pero ang hindi nakikita ng karamihan, ang tanong na ito, hindi tungkol sa mood. Tanong ito tungkol sa emotional wiring ng isang tao. Dahil ayon sa psychology, ang tunay na pagkatao ng isang tao, hindi lumalabas kapag masaya siya, hindi lumalabas kapag komportable ang lahat, at lalong hindi lumalabas kapag kontrolado niya ang sitwasyon. Lumalabas ito kapag may bagay na biglang gumalaw sa emosyon niya, kapag may trigger, kapag may memoryang bumalik, kapag may salitang tumama sa sugat na hindi pa tuluyang maghilom. Kaya kapag tinanong mo siya, ano ang isang bagay na kayang magbago agad ng mood mo? Hindi mo lang siya pinapasagot. Pinapakita mo sa kanya na interesado ka, hindi lang sa maganda niyang side, kundi sa totoo niyang side. At dito nagsisimulang bumaba ang emotional walls. Dahil ang bawat tao, may mga bagay na kayang magpatawa sa kanila, may mga bagay na kayang magpakalma sa kanila, at may mga bagay din na kahit maliit, kayang bumalik sa mga alaalang pilit nilang kinakalimutan. Isang tono ng boses, isang uri ng pagtrato, isang simpleng scene, isang hindi natupad na pangako, isang pakiramdam ng being ignored, being replaced, being misunderstood. At dito pumapasok ang masakit na katotohanan. Maraming tao ang hindi mahirap mahalin. Ang mahirap,
ay maintindihan kung ano ang tahimik na sumasakit sa kanila. At kapag nasagot niya ang tanong na ito, hindi lang preference ang ibinibigay niya. Ibinibigay niya sa iyo ang mapa ng emosyon niya. Mapa ng mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Mapa ng mga bagay na nagpapatahimik sa kanya. At higit sa lahat, mapa ng mga bagay na hindi mo dapat basta-bastang galawin. At sabi nga ni Friedrich Nietzsche, invisible threads are the strongest ties. May mga bagay sa loob ng tao na hindi mo nakikita. Walang label, walang warning sign. Pero sila ang may pinakamalakas na epekto sa nararamdaman niya. At iyon ang tinatawag sa psychology na emotional trigger points, mga bahagi ng isip na konektado sa nakaraan. At kapag may tumama roon, hindi lang mood ang nagbabago. Nagbabago ang energy, nagbabago ang trust, nagbabago ang openness. At dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Akala nila kapag napapatawa nila ang babae, panalo na. Kapag napapangiti nila, may connection na. Pero ang totoo, madaling magpasaya. Mas mahirap ang maintindihan. Dahil ang tunay na connection, hindi nasusukat sa dami ng tawa. Nasusukat ito sa lalim ng pagkaintindi. Kapag alam mo kung ano ang nagpapagaan ng pakiramdam niya, at alam mo rin kung ano ang tahimik na sumisira sa peace niya, hindi ka na lang basta kausap. Nagiging safe place ka. At habang nagsasalita siya tungkol sa mga bagay na nagpapalit ng mood niya, may hindi niya napapansing nangyayari. Unti-unti niyang nararamdaman na may taong hindi lang nakikinig sa mga salita niya, kundi sa mga pattern ng emosyon niya. At tandaan mo ito, sa mundong karamihan ay gustong mapansin. Ang taong gustong umintindi, siya ang hindi madaling palitan. Kaya kapag ginamit mo ang tanong na ito, huwag mong gamitin para manipulahin. Gamitin mo para makita kung sino talaga ang nasa likod ng ngiti niya. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na tao sa emosyon ng isang babae ay hindi yung pinakamadaldal, hindi yung pinaka-confident, hindi yung pinakagwapo, kundi yung lalaking marunong basahin ang mga bagay na hindi niya sinasabi. At sa sandaling maramdaman niyang naiintindihan mo ang emotional switches niya, hindi ka na stranger sa buhay niya. Nagiging pamilyar ka sa chaos niya, nagiging tahimik ka sa ingay niya, at nagiging dahilan ka kung bakit gusto niyang manatili sa usapan. Tanong number 4. Kailan mo huling naramdaman na may taong totoong nakaintindi sa'yo? Sa unang tingin. Mukha lang itong simpleng tanong, parang normal na curiosity, parang gusto mo lang malaman ang nakaraan niya. Pero ang totoo, hindi ito tanong tungkol sa memorya. Tanong ito tungkol sa mga sugat na hindi niya naikukwento. Dahil ayon sa psychology, isa sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao, hindi pagmamahal, hindi validation, hindi attention, kundi ang maramdamang may taong tunay na nakakaintindi sa kanya. At masakit man aminin, maraming tao ang nakangiti araw-araw, pero bihirang may totoong nakakakita kung ano ang laman ng isip nila. Maraming nagsasabing, okay lang ako. Pero sa loob, pagod na. Maraming tumatawa sa harap ng lahat, pero pag-uwi, tahimik na lumalaban sa sarili. At dito pumapasok ang kapangyarihan ng tanong na ito. Kapag tinanong mo siya, kailan mo huling naramdaman na may taong totoong nakaintindi sa'yo? Hindi mo lang siya pinapaisip, pinapabalik mo siya sa mga sandaling naging vulnerable siya, sa mga panahong gusto niyang magsalita pero walang nakinig, sa mga panahong gusto niyang umiyak pero kailangan niyang magpakatatag, sa mga panahong may mga tao sa paligid niya pero pakiramdam niya, mag-isa pa rin siya. At sa mismong sandaling yon, unti-unting bumababa ang emotional armor niya. Dahil ang tanong na ito, hindi tumatama sa ego. Diretso itong tumatama sa unmet needs, sa mga pangangailangang matagal niyang hindi naramdaman, ang pangangailangang mapakinggan, mapansin, ma-validate, maintindihan. At sabi nga ni Carl Jung, the most terrifying thing is to accept oneself completely. Dahil ang totoo, hindi lahat natatakot magpakita ng kahinaan. Mas maraming tao ang natatakot na magpakita ng totoo at hindi maintindihan. Kaya kapag may taong nagtanong nito, at hindi nagmamadaling magbigay ng advice, at hindi sumisingit para ikwento ang sarili, at hindi hinuhusgahan ang nararamdaman niya, may kakaibang nangyayari sa isip niya. Nagsisimulang sabihin ng subconscious niya, bakit parang safe akong magsalita? Bakit parang naiintindihan niya ako? Bakit parang hindi ko kailangang magpanggap? At doon nagsisimulang mabuo ang attachment. Hindi dahil sa looks, hindi dahil sa status, hindi dahil sa sweet words, kundi dahil sa isang bagay na mas bihira ngayon, emotional presence. At dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Akala nila,
Kailangan nilang laging may sagot. Kailangan nilang ayusin ang problema. Kailangan nilang maging hero. Pero ang hindi nila naiintindihan, hindi lahat ng sugat gustong gamutin. May mga sugat na gusto lang maramdamang may nakakita. At kapag naramdaman yun ng isang babae, hindi niya agad nakakalimutan. Dahil sa mundong puno ng ingay, puno ng judgment, puno ng mga taong naghihintay lang ng turn para magsalita, ang taong marunong talagang makinig, nagiging rare. At tandaan mo ito, kapag may isang tao na naramdaman niyang naiintindihan mo siya, hindi ka lang nagiging interesting, nagiging important ka. Hindi ka lang nagiging kausap, nagiging pahinga ka. At sa sandaling mangyari iyon, hindi ka na niya naaalala dahil sa mga sinabi mo. Naalala ka niya dahil sa pakiramdam na hindi niya kailangang itago ang totoong siya kapag ikaw ang kaharap niya. Tanong number 5. Kung ikaw ang magde-design ng perfect na connection, anong pakiramdam nito? Sa unang tingin, mukha lang itong malalim na tanong, parang pang midnight conversation. Parang isa lang sa mga tanong na nagpapasarap sa usapan. Pero sa mas malalim na psychology, hindi ito tanong tungkol sa relationship. Tanong ito tungkol sa fantasy ng puso at programming ng subconscious mind. Dahil ang masakit na katotohanan, maraming tao ang hindi talaga naghahanap ng tao. Ang hinahanap nila, pakiramdam. Pakiramdam ng pagiging ligtas. Pakiramdam ng pagiging importante. Pakiramdam ng may taong pipili sa kanila kahit hindi sila perfect. Pakiramdam ng hindi sila kailangang magpanggap para mahalin. At dito nagiging makapangyarihan ang tanong na ito. Kapag tinanong mo siya kung ikaw ang magde-design ng perfect na connection, anong pakiramdam nito? Hindi mo lang siya pinapaisip. Pinapapasok mo siya sa mundo na siya mismo ang gumagawa. At tandaan mo ito, kapag ang isang tao ang mismong bumubuo ng sarili niyang emotional reality, mas malalim ang epekto nito kaysa sa kahit anong sweet words. Dahil ayon sa neuroscience, kapag vivid ang imagination ng tao, kapag malinaw niyang naiisip ang isang emosyon, kapag nararamdaman niya ito sa isip, halos pareho ang activation ng utak sa totoong experience. Ibig sabihin, kahit imagination pa lang, totoo na ang pakiramdam para sa subconscious mind. At dito pumapasok ang tunay na power ng tanong. Habang iniisip niya ang sagot, unti-unti siyang tatahimik. Hindi dahil wala siyang maisip, kundi dahil may mga parte ng puso niya na ngayon lang muling nabubuksan. Baka sabihin niya, yung kahit hindi kami nag-uusap, alam kong nandyan siya. O kaya, yung hindi ko kailangang magpaliwanag para maintindihan. Yung kaya kong umiyak nang hindi ako nahihiya. Yung kahit makita niya ang worst side ko, hindi siya aalis. At habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, hindi niya napapansin, hindi lang siya nagsasabi ng preference. Ibinubunyag niya ang mga kakulangan na matagal niyang hindi nakukuha. Mga pangakong napako, mga taong umalis, mga effort na hindi na-appreciate, mga sugat na natutunan na lang niyang itago. At sabi nga ni Carl Jung, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Napakalalim ng mensaheng iyon dahil maraming tao ang akala nila. Random lang kung sino ang kinahuhumalingan nila. Pero ang totoo, ang subconscious ang pumipili base sa mga emosyon na kulang sa loob. Kaya kapag pinagsalita mo siya tungkol sa perfect connection, hindi mo lang siya pinapangarap, pinapakita mo sa kanya kung ano talaga ang hinahanap ng puso niya. At dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Akala nila, para magustuhan, kailangan nilang magmukhang successful. Kailangan nilang mag-flex ng pera. Kailangan nilang magmukhang unavailable. Kailangan nilang maglaro ng mind games. Pero ang hindi nila naiintindihan, ang pinakamalalim na attraction, hindi nagsisimula sa excitement. Nagsisimula ito sa imagination. Kapag habang kausap ka niya, nakikita niya ang future na gusto niyang maranasan. Kapag habang kaharap ka niya, nararamdaman niya ang peace na matagal niyang hinahanap. Kapag habang nakikinig ka, unti-unti niyang nakikita ang posibilidad. May tahimik na tanong na mabubuo sa loob niya. Paano kung posible pala ito? At pagkatapos niyon, mas mapanganib ang susunod. Paano kung siya ang dahilan? At sa puntong iyon, hindi ka na lang interesting. Hindi ka na lang good conversation. Nagiging emotional possibility ka. Nagiging representasyon ka ng future na gusto niyang maranasan. At tandaan mo ito, sa mundong puno ng temporary attention, puro scene-zoned connections, puro usapang walang lalim. Ang taong nagpaparamdam ng future, siya ang hindi madaling iwan sa isip. Kaya kapag ginamit mo ang tanong na ito, huwag mong gamitin para maglaro. Gamitin mo para umintindi. Dahil minsan, ang isang tao,
Hindi naghahanap ng perfect love. Naghahanap lang siya ng koneksyong magpapatunay na hindi lahat ng tao umaalis. At kapag ikaw ang dahilan kung bakit muli niyang na-imagine ang posibilidad na iyon, hindi ka na parte ng conversation. Nagiging parte ka na ng pangarap na unti-unti niyang binubuo sa katahimikan ng isip niya. Pero ito ang masakit na katotohanan. Maraming lalaki, puro impress, puro flex, puro habol. Habang ang lalaking tunay na may impact, marunong makinig, marunong magtanong, at higit sa lahat, marunong umintindi. Dahil tandaan mo, hindi ka minamahal dahil maingay ka. Minamahal ka kapag pinaparamdam mong ligtas maging totoo. At ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba ang lalaking hinahabol o ikaw pa rin ang lalaking laging humahabol? Kung gusto mo ng mas malalim na kaalaman tungkol sa psychology, attraction, at mindset ng high-value men, subscribe. Dahil sa channel na ito, hindi lang tayo natututong manalo sa pag-ibig, natututo tayong manalo sa buhay. Ang pinakamakapangyarihang lalaki, hindi kumokontrol ng tao, kinokontrol niya ang sarili niyang isip